Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay magkwentuhan po muna tayo sa mga bagay na mga nangyayari sa ating bansa dahil kapag tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, dapat mahal din natin ang ating bansa. Sino po ba ang narito sa ating bansa? Siyempre po ang mga tao, ang ating mga kapwa Pilipino. Ngayon po ay napapanood ko po ang nangyayaring kaguluhan po doon po sa may halos harapan ng Malacanang. Diyan po sa lugar ng Minjula, Recto. Marami pong naglalakad pa, mga manggagawa ng ating bansa, mga nagtatrabaho at kanila nga pong ipinaglalaban yung patas na sweldo bilang mga manggagawa po. At alam po nila kung ano po yung kanilang katuwiran at ang kanilang pinaglalaban dahil ang gusto po nila ay maging patas na lang ang halaga ng sweldo dito po sa NCR at sa mga probinsya. Po. At siyempre ang labor lang po yan ang nakakaalam kung ano po ang tama o ang dole, po. Hindi ko po masyadong alam ang mga patakaran dyan, pero ang isang nakikita ko po dito, parang galit na ang mga tao sa nangyayari sa ating bansa. Parang na-imagine ko po nung magkukwento po ako mga kaibigan buntis po ako sa aking pangalawang anak noong 1986. Kami po ay nakatira sa Murphy, malapit po sa Aguinaldo at bigla po yun nangyari. Para bang nung umaga ay parang okay pa lang. Nasa loob po kami ng apartment. Pagtingin po namin, wala na pong madaanan ang mga sasakyan dahil lahat po ng sasakyan ay nakabalandar na sa harapan po ng mga daan, pati po doon sa harapan ng aming apartment na tinitirhan ay talagang kahit ang tao minsan nahihirapan ng umikot-ikot sa mga gilid-gilid dahil talaga pong dikit-dikit ang sasakyan. Ibig sabihin, kaya po pala ginaganon para hindi po makadaan yung mga sasakyan ng militar at nung panahon na po yun, ay umiikot-ikot po ang helicopter sa Camp Crame at saka sa Aguinaldo. At yung aking kuya na isa, sabi niya sa amin, mag-ready kayo kasi anytime bubombahin ang kampo. So medyo malayo po yun sa amin, pero kapag sumiklab nga po talaga ang kaguluhan, ay talaga pong kawawa kasi hindi ka na po makakabili ng pagkain at that time kasi sarado na po ang mga tindahan. Sino po ba ang magbubukas na grocery, mga tindahan para magbenta ng pagkain kung kaguluhan na, di po ba? Yan po ang experience ko ng 1986, Namprel. May mga Namprel pa noon. Dalawa ang pinapanood na palabas sa TV, yung grupo ng Aquino at ang grupo ng Marcos. Yung mister ko, Ilocano. Ako naman ay Bisaya at nung panahon na yun talagang aminin ko na nandun po ako sa Kulay Dilaw at ang aking mister ay doon sa kanyang kababayan. Po. So, mga panahon na nagsisimula pa lang ang Panginoon sa buhay ko kaya hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang tamang katwiran. Pero mga kaibigan, ako na po talaga ang kukwento sa inyo, hindi po talaga ganun kadali ang sitwasyon kapag meron pong mga kaguluhan sa bansa natin na ganun. Ang kuya ko po at ang mga kapitbahay naming mga kalalakihan, mga tatay, mga kabinataan ay nandoon na po sa labas ng Camp Aguinaldo kasi sabing ganun, anytime ay magtatawag ng mga sibilyan para po makipaglaban dahil nga po umiikot at ang laman po ng helicopter ay si Enrile at saka si Hunasan. Sabi po nung katulong namin, yung kasambahay namin na kasama sa loob ng bahay dahil at that time po ang mga anak po ng kapatid ko na nasa Amerika bagong
Punta pa lang po siya nung mga time na yun, ang mga anak niyang dalawa ay nandito pa po sa Maynila, nasa Pilipinas pa. So, yun po ang binabantayan namin ng aking nanay. Sabi po nung isang parang nanay-nanayan na rin namin, kumbaga halos bata lang ng kunti si nanay ko, sabi niya manang-maling kapag binumba ba ang aginaldo o kaya nagbumbahan na dito ba sa ating CR, libre ba tayo, hindi ba tayo mamamatay? Alam niyo mga kaibigan, no, medyo nakakatawa man na tanong pero siyempre natatakot po yung matanda sa sitwasyon. Ako man po ay may isang anak na ang panganay ko at that time may 1 taon pa lang mahigit. At ano po yan o ano bang ano nun? Buwan na yun? Basta ang alam ko talaga 1986, sorry naman mga kaibigan dahil hindi ko naman sinasa ulo kung anong buwan yun at petsa ano po. Basta ako naranasan ko yung kaguluhan na yan. At sabi ko, wow Lord, buntis ako, paano ka makatakbo, paano ka makaalis? Kapag nagbumbahan na talaga at naglaban na ang dalawang magkalaban na panig, talagang kapag binumba yung apartment namin, paano na? Dahil nasa tabi po kami ng, malapit na malapit po kami sa Camp Aguinaldo. So, yun. Nakita ko po sa TV yung mga nananalangin, mga madre, lahat na ng mga tao ay dyan na po sa EDSA. Tapos nakamonitor po kami. May TV po sa taas, may TV sa baba. So, tinitignan po namin ang mangyayari. Pero at that time, siyempre po nagpe-pray din kami, ay Panginoon, wag naman iligtas niyo po ang mga Pilipino. Kasi once na nagsaktanan sila o talagang maggera sila o mag-civil war, ay talaga pong marami pong mamamatay na mga Pilipino. Lalo na po ang civilian. Dahil ang mga civilian po talaga nasa labas. Kaya nga po people power Dahil ang tao po talaga ang mas mataas na may authority o kapangyarihan sa bansa natin. Nasa baba po ng mga tao yung mga presidente, lahat ultimo po yung mga pulis. Kaya yung mga panahon po yun ay nakita ko po yung kapangyarihan ng pagkakaisa ng mga tao. Tapos di pray, nanalangin ang mga tao hanggang sa napanood ko po sa TV ang paglabas po ng Marcos Sr. kasama ang kanyang pamilya sa Malacanang. So, yun po. Bumaba din po. Kumbaga naglanding din yata yung helicopter. Ano ba yung sinakyan ni Enrile at saka ni Yonasan, bumaba din po sila at hindi po nila itinuloy yung kanilang binabalak. Kumbaga nag-giveaway. Wala na, no choice na Kumbaga talagang kapag hindi bumaba sa pwesto ang Marcos Sr. ay talagang ang mga tao ay talagang agresibo talaga na talagang paalisin sila sa Malacanang. So wala na pong nagawa, kaya umalis po sila at yun. Nangyari nga po yung kagustuhan ng tao. Tapos mga ilang taon na naman, ito po yung ito yung kampo naman ni Trillanes. Kami po ay nasa nasa Camp Bagong Diwa na naman po kami sa Bikutan. Doon na naman po kami nakatira. At ang anak ko po at the time ay 4 na yata. 4 na po yung aking anak. At yung aking kapitbahay, isa po siya doon sa sniper na naka-duty po sa Camp Bagong Diwa. Naku mga kaibigan, yun naman ang naranasan ko. Yung 1986, hindi po kami umalis ng bahay. Wala po hindi. Kung aalis ka, saan ka pupunta? At wala kang sasakyan, walang madaanan ang sasakyan. Nung kudita na naman po na itong si Trillanes ba ito o yung isa pa. Sa panahon naman ng kudita, yung nangyari naman ay puro naman mga tangke ng mga militar ang nasa tapat ng Camp Bagong Diwa kasi kukuhanin nila yung kampo. Magkalaban na ang pare-parehong mga
Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Alam niyo mga kaibigan, meron kaming tricycle, meron akong tindahan sa Bikutan. Tapat po kami halos ng Bagong Diwa. Alam niyo po yung tricycle, andoon po yung gasol, andoon po yung kalan, dahil maliliit pang aking mga anak. Ayan, si Lolo Dudong. Si Lolo Dudong, ng time na yun, malakas pa. Tapos, doon sa tricycle, kasama po doon yung gasol, yung kalan, tubig, mga damit namin. Dala ko lahat ng binta ko sa tindahan, pera, lahat ng importanteng bagay. Andun po sa loob ng tricycle, yung 4 kong anak, tapos yung mister ko, yung tatay ko at that time, nandoon sa Bikutan, nung nagkudita. Naku mga kaibigan, kami magkakapitbahay, yung isang pulis na aming kapitbahay, buong pamilya niya, mga kapatid niya, mga hipag niya doon sa Bikutan, ay dinala po kami sa sukat. Naku, pagdating po namin sa sukat, yung bahay po na yon ay meron pong haligi na kahoy. Sus, pagdating namin sa taas, ilang pamilya kami, halos gumigiwang-giwang po yung bahay. Sabi ko, mamamatay tayo dito pag bumagsak ang bahay na to. Hindi nga tayo mamatay sa kudita, pero dito sa bahay, pag bumagsak tayong lahat, patay tayo. So, talaga yung mga nervyos, alam niyo po, maghapon, magdamag, maghapon uli. Tapos kinabukasan, may balita na ano na daw, okay na. Yung mga tangke, wala na doon sa tapat ng Bagong Diwa. Kumbaga, unti-unti nang naaayos. Kaya ako mga kaibigan, talagang witness ko po yan ang mga sitwasyon ng ganyang kaguluhan. Ngayon, ay kakaiba na naman itong nangyayari. Ano po, kumbaga iba-ibang topic ngayon ang ipinaglalaban ng tao. Kung totoo man kung halimbawa mang totoo na ang ating Pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal ng mga gamot, so hindi ko masabing oo, kasi hindi ko naman na kita talaga. Pero sa mga sinisigaw ng mga tao sa media o sa mga kanilang pagtitipon, iba-iba. At nakikita po natin ngayon, may mga posisyon May mga may kaya, may posisyon, may mga abogado, lahat. Kumbaga, may mga nagsasalita, may mga retired na military, may nagsasalita na mga Muslim, mga samahan ng mga Muslim. Kumbaga, iba-iba. At ang isinisigaw nila ay umalis sa Malacanang ang leader ng Pilipinas. Merong isinisigaw na, ano ba yun, napanood ko? 25 tons na ginto na ibinenta at halaga na 129 billion. Kung nasaan na yan, yung Maharlika Fund, ano pa ba ang kanilang hinahanap? Yung pera ng SS, yung pera ng PhilHealth. Ang dami pong problema mga kaibigan ng ating bansa. At nakikita din naman po natin ngayon, nararamdaman natin po yung paghihirap kasi nga hindi po sapat ang sweldo ng isang tao sa isang araw para po sa isang pamilya, lalo na kung nangungupahan pa po ang isang trabahador. Kaya nga po, huli kong napanood ngayon ay yung mga manggagawa naman. Ibang grupo naman, at nandoon po yung isang abogado na si Vic Rodriguez, kumbaga, at ang mga leader ng labor. So, ang dami pong problema. Hindi lang naman po isa ang problema. Akala ko ang problema ay yung mga nangyayari lang sa Quadcom, yung mga pinag-uusapan lang sa Quadcom, yung mga sina Alice Guo, yung mga ganun ba mga kaibigan, yung Pogo. Yan lang yung mga naririnig ko nung una. Pero ngayon, ang dami pa ng problema ng Pilipinas na kanilang ipinagsisigawan. Ngayon, bilang mga Pilipino at bilang mga anak ng Diyos, ano bang ating gagawin sa panahong ito? Siyempre po mga kaibigan, hindi na po natin kayang pumunta pa doon, makiisa, para ipagsigawan ang ating karapatan. Alam niyo po, ang dapat nating ipaglaban ngayon, yung karapatan natin na mga anak ng Diyos para makauwi po tayo sa langit. Ako po, tinitignan ko lang po ang mga pangyayari ngayon sa ating
bansa, ano. Mga kaibigan, wag po tayong mag-focus, ha. Bagamat atin pong pinapanood sila at pinapanalangin, pero wag natin i-focus o baka yung puso natin nagre-react din at meron tayong tawag dito, itinatangi o kinakampihan. Tandaan po natin na ang may author ng lahat ng kaguluhang ito, kung totoo man na may droga, may corruption, may bilyon-bilyong perang sorry sa term, yung mga sigaw lang ninanakaw ng mga politiko, ng mga leader sa kaba ng yaman, kung totoo man ito, ano, mga kaibigan, talagang ang Diyos lang ang nakakaalam dyan. Pero ang akin namang sasabihin sa oras nito, ha, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, be ready. Humanda po tayo kasi ito pong nangyayari ngayon sa Pilipinas ay kasali po yan sa propesiya ng ating Panginoon na kapag malapit na siyang dumating, o baka biglang dumating, ano, at hindi nakahanda ang mga tao, tiyak po may iiwan. Kaya tayo pong mga anak ng Diyos, kumbaga ay ano tayo, wala tayo sa gitna. Kasi kung gitna tayo, parang sinabi na natin na okay lang yung masama, okay lang din yung hindi masama, okay lang yung mali, okay lang yung tama. Dapat po ang side natin dito talaga tayo sa katuwiran ng Diyos. Yung katuwiran ng Diyos, dito po tayo, manatili po tayo sa salita ng Panginoon, hindi po doon sa damdamin natin bilang isang tao. Kasi kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, mga kaibigan, no? Kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, ang mga nangyayari ngayon, mula po sa giyera ng Israel, sa giyera ng tawag dito, itong kalaban ng Russia, Ukraine, at ang Russia, ito pong girian ng Taiwan at China, at gusto pang isali ang Pilipinas. Lahat po yan, matagal na po nagsimula ang gera. Hindi lang tayo masyadong involved sa pakikinig o panonood ng mga gera ng iba't ibang bansa, di po ba? Natapos na po ang Afghanistan, natapos na ang Kuwait. Marami ng gera ang nangyari. Bansa sa bansa, karian sa karian. Ngayon, eto, Pilipino sa kapwa Pilipino na naman. So, kumbaga ang kaguluhan ay grabe. At talagang hindi po natin iniisip yung tayo ay isang lahi na kapag mayroong mamatay na isa sa ating kapwa Pilipino, tayo po ay masasaktan din. Wala pong ganun eh. Nakita ko po yan yung labanan doon sa KOJC. Pinanood ko rin po yun. Kumbaga nakita ko po doon yung leader ng pulis na si Torre. Siya po talaga yung nakita ko doon na mabangis po ang espiritu ng taong yun, na parang walang habag, walang awa, na once na may nag-command sa kanya, ay talagang gagawin niya. Ganyan po si Satanas. Kung paano niya kubkubin ang kabuuhan ng tao. Kapag ang isang tao ay wala sa paninindigan sa salita ng Diyos, talaga pong sunod-sunuran po yan sa dikta ng Diablo. Sabihin na natin, ako kasi tinitignan ko mabuti. Ang Diyos din ang may kapahintulutan kung bakit merong kibuloy. Sabihin na natin, ako, diretsahan ako. Hindi ako kumakampi kay kibuloy. Hindi ko rin siya tinatawag na pastor, kundi siya isang taong nadaya. Yan. Dahil kapag binasa natin ang salita ng Diyos, no, mga kaibigan, sorry naman sa mga kababayan kong mga membro ng KOGC, kapag binaybay natin ang salita ng Diyos from Old Testament to New Testament, uulitin ko na naman, wala pong ibang Diyos na pinakilala ang Panginoon, kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, at nag-iisa lang si Jesus, na binigyan ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang authority, lahat
tayo po na mga anak ng Diyos, ang binigay lang na authority ng Panginoon sa atin ay gumawa ng kabutihan at sumunod sa Panginoon. At magpalayas ang demonyo gamit ang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Pero para sa akin, ako po ay talagang makikipaglaban doon sa katotohanan na si Hesus lamang ang tunay na Diyos at wala nang iba pa. Walang ibang taong sino pa man na nilikha ng Diyos para gawing Diyos, kundi ang Diyos Ama ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ para iligtas ang mga nilikha ng Diyos na tao. Ngayon, kung meron mang umaangkin na siya ay Diyos, tandaan natin mga kaibigan, nakalagay, nakasaad sa Biblia, na sa mga huling panahon, lalabas ang mga bulaang propeta. Bakit kaya hindi pa namamatay ang mga taong yan? Tanong ng mga tao. Yes, kasi binibigyan pa siguro o binibigyan pa marahil ng Diyos ng pagkakataon na ito'y magsisi sa kanilang ginawang pagkakasala na inaangkin nila ang kapangyarihan ng Diyos. Inaangkin nila ang papel ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya ang Diyos ay hindi po nagtatangi. Sabi nga ng Panginoon, siya'y pumarito hindi para sa mga magagaling at mga matutuwid. Kundi gumaling siya, ay pumunta siya dito para sa mga may sakit at mga makasalanan. Kaya kung meron man pong chance pa na binibigay ang Diyos sa mga taong ito, nawa ay makita nila, nawa ay wag nilang i-twist ang laman ng Biblia para sa kanilang sariling kalooban. Pero dinadalangin po natin silang lahat. Nawa ay arestuhin sila ng Panginoon para malaman nila ang katotohanan at hindi po yung mga salita nila na taliwas sa salita ng Diyos ang nais nilang ipasa sa mga tao. Kaya mga kaibigan, ang panahon pong ito, sasabihin ko na naman uli, parang awa nyo na po sa inyong mga buhay. Kung naghirap na tayo dito sa mundo, grabe na ang labanan natin dito sa mundo. Kumbaga, ang dami ng kudita ng buhay na dumating sa mga buhay natin, mga kudita ng mga pagsubok, mga rally ng mga problema at suliranin. Matindi na po, may mga sakit karamdaman. Papayag po ba tayo na maiiwan tayo dito sa lupa kapag dumating ang ating Panginoong Hesus? Kapag dumating na yung sinasabing rapture? Siyempre hindi, mga kaibigan. Kaya ko po binabanggit ang lahat ng tema, ang aking mga na-experience pagdating po sa kaguluhan ng bansa, ang aking mga napapanood. Talaga naman, masasabi din natin, ako wala akong alam sa mga kaalaman ng mga abogado, pero nakita ko din harap-harapan ng aking mga mata na talagang may nilalabag na batas ang mga batas. O di po ba? Sila yung batas, pero may nilalabag din silang batas. Para din pong batas ng ating Panginoon. Ang batas ng langit ay marami ding lumalabag sa batas ng langit. At may lumalabag din sa batas ng lupa. Pero yung ultimong sila yung batas, ay sinisira din nila yung kanilang ginawang batas. Ano po? Kaya karambula po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Be ready. Maganda po tayo mga kaibigan dahil talagang sinasabi ko po, malapit na dumating ang Panginoon. Kumbaga, ang pagdating ng Panginoon ay parang nagli-labor na isang babae na malapit ng mga anak. Kapag matindi na po yung hilab, ay talagang lalabas na yung baby. Ano po? Matindi na yung hilab, ang sakit na talagang hindi na tumatagal ng isang minuto, kundi seconds na lang. Pag nakita na po natin na karambulan na ang mundo, ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil sinabi rin po ng Panginoon sa kanyang salita, hindi siya paparito doon sa panahon na payapa, tahimik, kundi darating siya sa gitna ng dilubyo. Yan mga kaibigan. Kaya kahit anuman po ang sitwasyon ng buhay natin, anuman po ang bangayan ng magkabilang kampo, kahit alam po natin na may naghahanap ng katuwiran at maayos na pamamahala sa bansang ito, tandaan po natin, kahit sinong presidente pa ang umupo sa Pilipinas, hanggat ito'y walang relasyon na totoo sa Panginoon at walang tamang pananampalataya sa Diyos ang isang
leader o isang tagapanguna o isang pangulo. Tandaan niyo mga kaibigan, wala pong maunlad na Pilipinas. Wala pong pagpapalaing Pilipinas, kundi puro sumpa ang darating. Puro salot. Ayan, bagyo. 6 na bagyo sa isang buwan, sunod-sunod. Talagang lahat binunot. Galit na galit ang Panginoon sa panahong ito. Bakit? Masakim na kasi ang mga tao. Masakim, matakaw sa pera, masakim sa kapangyarihan, matakaw sa kapangyarihan. Papatay ng kapwa politiko o papatay ng kapwa tao para lang sa pera at kapangyarihan. Yan po ang totoong nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa. Sa buong mundo ay nangyayari lahat ng katiwalian, lahat ng krimen, mga droga, iba't ibang mga nakakatakot na pangyayari kung titignan natin. Pero, sabi ko nga po, kapag tayo'y manatili sa salita ng Diyos at tayuan natin ang katuwiran ng Panginoon at ang kanyang kalooban ng ating sundin, magiging panatag po tayo sa gitna ng kaguluhan ito. Kaya ako po, ang hinihiling ko lang sa ating lahat bilang mga anak ng Diyos, huwag po tayong manghumusga. Sino man sa kanila, sa dalawang leader natin sa bansa, wala po tayong karapatang humusga. Huwag din po tayong pumunta sa gitna kasi pwede nating kakampihan sila pareho. Hindi pwedeng neutral. Sa Diyos po tayo. Manalangin po tayo. Sa Diyos po tayo maniwala, sa Diyos po tayo umasa na merong gagawin ang Diyos sa bansang Pilipinas at ihanda po natin. Kapag hindi pa dumating ang Panginoon, after po na may gagawin ang Diyos at pahihintulutan sa bansang ito, kasi yung si Brother Eddie po ay tumakbo bilang presidente, sabi po nung isang propeta na babae na hindi niya kilala si Brother Eddie, pero sabi niya, Brother Eddie, ikaw talaga ang tinawag ng Diyos para maging pangulo ng bansang Pilipinas. Kaya lang, kung magkakaisa ang body of Christ at ang mga Pilipino, mananalo ka. Pero kapag hindi magkaisa ang body of Christ at hindi ka manalo, maraming sunod-sunod na presidente, kumbaga, ang uupo. At pagkatapos ng matapang, parang pagkaintindi ko talaga doon, English yun eh, merong babalik, kumbaga, mula doon sa isang lahi ng presidente. At parang nakikita ko po, ito pong ating presidente ngayon, ang bumalik. Sabing ganun, pagkatapos ng matapang na presidente, may babalik. Yung matapang si Duterte yun eh. At pag naupo uli yung presidente na nagmula, kumbaga may babalik, ay magkakaroon ng kaguluhan. At meron pa pong sinabi doon si yung propeta na babaeng yun na magkakaroon ng civil war. Then after civil war, doon na magsisimula ang kasaganaan ng bansang Pilipinas kung hindi pa dumating ang Panginoon. At sabi pong ganon, yung ipinaglalaban na langis na kayamanan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, sabi pa nung propetang babae na yon, after civil war, ay ibibigay ng Diyos sa mga Pilipino at ang Pilipinas ay magiging America in Asia, kumbaga America of Asia. At ang mga Pilipino naman ang mag-hire ng mga foreigner para maging anong tawag doon? Kasambahay. Yan. Parang sarap isipin mga kaibigan. Kaya lang, kapag inisip natin yung civil war, ilang Pilipino ang mamamatay? Ilang buhay ang magbubuwis? Okay na po yun kahit hindi na natin makuha yung yung langis sa West Philippine Sea na pinag-aawayan, nakikipagpatayan ang China. Basta buhay lang ang mga Pilipino at makakilala sa Panginoon. Ang ipag-pray po natin ngayon na ang lahat ng Pilipino ay makakilala sa Panginoon. Lahat ng militar ay makakilala sa Panginoon. Lahat ng mga pinuno mula sa presidente hanggang sa pinuno ng barangay ay makakilala sa Panginoon. Dahil kapag nakita ng Diyos na nagsisi
at humingi ng tawad sa Diyos ng totohanan ang lider ng bansang ito at ang lahat ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay kayang-kayang pagpalain ng Diyos ang higit pa doon sa mga langis na yan na pinag-aawayan. Ano po? Kaya mga kaibigan, kung hindi pa man talaga dumating ang ating Panginoon, manalangin po tayo. Patuloy po tayong manalangin na iligtas po ng Diyos ang mga Pilipino, magkaroon po ng kapayapaan ang Pilipinas at maging maunlad na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi alam niyo po, pag aking tinitingnan, wow, 25 tons na gold, 129 billion, may pera ang PhilHealth, parang tingin ko, parang dinig ko, hindi ko po masyadong mga kaibigan, hindi ko tiyak. Yung 97 billion na pera ng PhilHealth, tapos 129 na lang na ibalik. Dahil yung iba ay hindi ko po alam kung saan na napunta. Yung mga pera ng SS, kumbaga mayaman po ang Pilipinas, mga kaibigan. Ang dami pong pera kung titignan natin. Kaya lang, mula po nung naupo ang ating presidente ngayon, wala rin po ako nakitang mga investor na pumasok sa Pilipinas. Kumbaga, yung mga project ay hindi ko po alam kung ano po ang nangyayari. Kaya siguro yung mga tao na may alam at may alam sa batas ay kaya po sila nag-aakla sa panahong ito. Pero pag ganun pa man, mga kaibigan, tumayo po tayo sa katuwiran ng Diyos at sa salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panalangin po natin ang ating bansa, ang ating mga pinuno at ang ating mga kababayan na nag-aaklas sa oras na ito. So, ano lang po tayo, mga kaibigan, hindi po tayo gigitna, kundi doon po tayo sa katuwiran ng Diyos. Sa Diyos po tayo, hindi po tayo sa tao. Hindi po tayo sa bansa natin mananatili at magbigay ng faithfulness, kundi sa ating Diyos po at sa langit. At ipanalangin natin sa Diyos na apakan ng kanyang kapangyarihan ang bansang Pilipinas at ang buhay ng mga taong iniluklok ng mga tao sa kanilang mga pwesto. So, yun lang, mga kaibigan. Ito po ay sharing ko lang at paalala ko lang din po sa buhay ng bawat isa, kasi baka nagpupuyos din ang ating damdamin habang nanonood. Baka nakakapagsalita din tayo ng hindi tama. Baka nakakapag-isip din po tayo ng hindi tama. Baka nakakahusga din po tayo. Iwasan po natin yon. Dito po tayo sa salita ng Diyos, manindigan sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pinakamahalaga po, yung madatnan tayo ng Diyos na tama ang ating pamumuhay, gamit ang salita ng Diyos, malinis ang ating kaisipan, tama ang salita ang binibigkas ng ating mga labi, at tama ang ating kabuuhan, tama ang relasyon, tama ang pananampalataya sa Panginoon. Yan po ang ating ihanda. Anytime man na dumating ang Panginoon, wala pong sabit. Uuwi at uwi po tayo ng payapa, masaya, excited, sa piling ng ating Panginoon, sa kanyang kaharian sa langit. So, yun lang, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingatan po tayo ng ating Diyos at patuloy pong pagpalain. Basa-basa po ng Biblia. Manalangin lang po tayo. Ipanalangin natin ang ating bansa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.